Panginoong Hesus ay isinilang. Ito ay bago si Kristo ay hindi na dapat pangbuhayin pa. Ayon po doon sa isang preacher na ito na ano yung gagamitin ko? Hindi dapat mabigyan ng iba pang bahagi ng kasulatan ang aklat ng 1 John, 2 John, sapagkat nandiyan po yung salitang Antichrist, hindi na dapat pang mahaluan pa na ibang bahagi ng tan ang katuraan na ito. Hindi ko maputi memoryak di sa uka. Ang mga katulad ng defender na pinaniniwalaan pa rin darating ang taong ito sa darating na panahon, walang iba ang hayop na ito na sinasabi po ni Juan doon sa Revelation chapter 13. Halos lakat po yun ng kapitulong ito ay tumutukoy doon sa hayop na ito, walang iba ang Antikristo. Kailangan nating kumpirmahin ang katotohanan na ang hayop na ito na laman ng mga propesiya sa lumang tipan ay nandoon pa sa hinaharap. Hindi pa ito lumitaw sa panahon ng mga apostol. At sa panahon nating ito ngayon ay hindi pa siya lumitaw. Ipinagbawal ng mga theologians na ito na hindi nararapat na gumamit pa tayo ng ibang bahagi ng kasulatan para suportahan na ang Antikristo ng ito ay hindi pa dumating. Ipinagbawal nila ito. Una sa lahat dahil sa aking pananaw, ayaw ng mga taong ito na gagamit na mabahagi pa ng kasulatan katulad ko. Ito ay dahil tiyak yung napakatagal nilang ipinundas yung maling pananaw. Yung mga bahaging ito ng kasulatan na kanilang pinagbabawal, katulad ng Daniel, katulad ni Ezekiel, katulad ni Joel, katulad ni Micah, katulad ng the book of Malachi, katulad po ng 1 and 2 Thessalonians at ang Revelations. Ipinagbawal ito na ito ang mga gagamitin dahil naniniwala ko yung pundasyon noon na kanilang ipinundasyon mula noong 400 hanggang sa 500 taon pagkatapos si Kristo Jesus ay namatay, itinatag ang mga katuruan ito. Naniniwala ko pagka ito ay ginamitan mo pa ng mga bahagi ng kasulatan para patunayan na ang hayop na ito ay hindi pa dumating. Tiyak ko ito yung babaklas doon sa pundasyon na kanilang itinayong maling pananaw tungkol sa paglitaw ng Antikristo. Pero malaya ang sino mang katulad ko gagamit ng mga bahagi pa ng kasulatan para kumpirmahin kung ito nga ay lumitaw na at kung ito ay lilitaw pa rin. Ngunit as I said to you, brethren, I have many scriptures confirming that this prophecy about the Antichrist is still in the future. A strong evidence from the Bible. Ayaw nila dahil tiyak kung mababaklas ang kanilang paniniwala. Kaya kahit anong takip nila ng makapal na kasinungalingan, ang katotohanan ito, yung maling pananaw nila, hindi nila kailanmang matatakasan ang iba pang mga bahagi ng kasulatan na nagpapatunay na ang hayop na ito na darating ay hindi pa dumating sa mga panahon na iyon. At ipinatitiyak ko po sa inyo na darating pa lang sa hindi tiyak na darating na panahon.
napakahalaga po ang paglitaw ng Antikristo. At makikita nyo ang kahalagahan ng paglitaw ng Antikristo ito. Bakit hindi doon siya lumitaw? At bakit hindi sa panahon na mga apostol lumitaw? At bakit hindi ngayon sa panahon natin lumitaw o lilitaw ang Antikristo? Bakit sa panahon na yun tiyak siya lilitaw? Hindi natin mapipilit ang mga bahagi ng kasulatan kung saan nakasaad ang propesiya sa taong ito. Hindi yun yung tiyak na panahon ng kanyang paglitaw. Dahil doon sa kanyang paglitaw, may mga bagay na dapat niyang gawin na hindi dapat mangyari doon at hindi mangyari sa panahon ng Panginoong Hesus. At hindi mangyayari sa ating panahon. At tiyak ko doon. Dahil yung mga bahagi, yung kanyang malaking partisipasyon sa panahon na yan, ay dapat maganap. Kaya pinatitiyak ko sa inyo, brethren, na hindi yun yung tiyak na panahon na kanilang sinasabi. Sa panahon ng mga apostol, hindi yun yung tiyak na panahon. Sa panahon natin, hindi ito yung tiyak na panahon ng kanyang paglitaw. Doon pa sa banda roon. Sa dahilang ito, brethren. Dahil ang kanyang paglitaw, napakahalaga ang pagdating ng hayop na ito sa daigdig. Dahil pagka binabasa natin yung mga bahagi ng propesiya tungkol sa taong ito, napakalaki ang kanyang gagampanan sa sangkatauhan sa panahon po na yan. Nakasali siya sa programa ng Diyos sa huling mga panahon. Tignan nga po natin, pagka lumitaw ang taong ito ayon kay Paul sa 2 Thessalonians, pagka hindi po tumama ito, nasa 1 Thessalonians po tayo, pagka nag-appear ang taong ito, walang ibang hayop. Second Thessalonians chapter 2. Ito po yung tungkol po doon sa taong ito. Nalilitaw pa sa mga panahon na darating. Let me read. Chapter 2 verse 3. Let no man deceive you by any means. Sapagkat ang araw na yan, ang ating, yung tinatawag nating harpazo, for that day shall not come. Liban, mauuna muna ang pagbagsak at maihahayag muna ang taong tampalasan, taong makasalanan, man of sin, be revealed, ang anak ng kapahamakan. Sinabi nga ni Paul, pinangalanan niyang man of sin dahil sa panahon na yan, pagka ito ay lumitaw na, maraming tao ang kanyang madadala sa pagkakasala. Siya ang magiging dahilan na ang mga tao sa panahon na yan ay magkakasala laban sa Diyos. Tinawag niya man of sin. Na ang taong ito who opposite and exalted himself above all that is called God, tatantanyag niya ang kanyang sarili na higit siya sa lahat. Kasama na ang Diyos, mas higit siya sa Diyos. Verse 6. And now you know that withhold it that He might be revealed in His time. Verse 8. And then, pagkatapos po niya, ang masamang taong ito ay manghahayag, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His coming. Second coming, sisirain siya ng Panginoong Hesus, ang taong ito. At sa kanyang pagdating, verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Pagka dumating na yan, ang kapangyarihan ni Satanas
ay nasa kanyang buhay. Walang ganitong tao na lumitaw sa daigdig. Amen? Wala. Dahil paglitaw nito, ang kapangyarihan ni Satanas ay papa sa kanya. Hindi na kapangyarihan ng Diyos. Ang sa kanya. And in Him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, kasinungalingang kababalaghan, yung mga tandang kasinungalingan, and with all deceivableness, lahat ng panliling lang ay nasa Kanya, and with all deceivableness of unrighteousness and them that perish, because they receive not the love of truth that they might be saved. Paglitaw nito, hawak po niya ang kapangyarihan ni Satanas. Walang katulad ng tao ito pagdating ng araw. Dahil si Satanas ang susuporta sa kanya. Kaya makakagawa siya ng mga kababalaghan. At napakahusay niyang gumawa ng kalikuan. Panliling lang, gagawin niya lahat ito. At ang gagamitin niyang panliling lang ay hindi sa katotohanan, kundi ang mga panliling lang na ito ay pawang hindi matutuwid na bagay. Naiintindihan po natin? At dahil sa paglitaw niya ay gagamitin niya lahat ang mga uri ng panliling lang. Paglitaw nito, brethren, unang-una, lilinlangin niya ang bansang Israel. Ang panliling niya sa bansang Israel ay nandito po sa verse 4. Who opposite and exalted himself above all that is called God. Tatanyag niya ang kanyang sarili. Lahat ng uri ng mga pagsamba, lahat ng uri ng sinasamba, so that He is God, seated in the temple of God. Ang templo ng mga Hudyo, showing Himself that He is God. Malaking panlilin lang na sabihin ng isang tao na siya ang Son of God or anointed Son of God. Nandun na yun sa sakop ng Pilipinas. Baka papunta sa Middle East yun. Uupo yun doon sa temple. Lilinlangin ng hayop na ito, na buong karunungan, nagamit siya ng katusuhan doon sa 7 years Great Tribulation, doon sa 1 week ng Israel. Lilinlangin niya ang mga Hudyo. Itatanda niya sa likod at sa harap, wala kayong dapat ikatakot. Tuloy ninyo ang inyong pagsamba sa Diyos. Walang sasaling sa inyo. Safe ang daigdig. May kapayapaan ang daigdig. Ituloy nyo ang inyong pagsamba sa panahon ng kabagabagan na ito. Ngunit sa kalagitnaan nito ay dahil sa panliling lang, ipinatigil niya doon sa kalahating 3.5 years, ipinatigil niya ang pagsamba. Verse 27 ng Daniel chapter 9. Pinatigil niya ang pagsamba ng mga Hudyo. Lililangin niya ang bansang Israel. At itong panliling lang na ito ay gagawin niya ng buong sikap, sapagkat ang taong ito ang magiging kanilang pinakahuling napakalupit na persecutor sa kanilang buhay. Sabihin niyang walang banta,
ang bansang Israel. Ngunit bibitakin niya ito ayon doon sa verse 27, the beast will break the covenant in the midst of the week. 3.5 years. 3.5 years. Lalapastanganan niya ang Diyos. Dahil ang kanyang ribulto ay ilalagay niya sa templo. Revelation chapter 13, tignan niyo ang kanyang paglapastangan. Panlili lang niya sa mga Hudyo. Paglitaw niya. Dito natin nakikita na hindi talaga lumitaw pa ang taong ito. Dahil ang mga gawain niya ay hindi nagawa ng mga tao nang nauna sa kanya. Sa 13, verse 1, nandiyan po yung hayop na ito na umahon mula sa dagat. Verse 1. At pagkatapos po nito ay sinasabi niya sa verse 6. Ito na po siya. And he opened his mouth in blasphemy against God. Magsasalita siya talaga ng laban sa Diyos. To blaspheme His name and His tabernacle. Pagsasalitaan niya ng hindi mabubuti ang templo. Maging ang mga naninirahan doon sa langit, magsasalita siya ng hindi mabubuti. At sa kanyang paglitawan, sinasabi po ni John, it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Mayroon siyang kapangyarihan sa panahong ito. Ano ba yung persecute? Hahamakin niya ang mga Hudyo sapagkat nabigyan nga siya ng ganitong kapangyarihan. At magtatagumpay siya nang magtatagumpay sa kanila. Ganyan po siya. Ng buong karunungan, katusuhan ito. Ibinigay, unang-una ang Diyos ang nagbigay pahintulit nito. Pagkatapos ay pagdating nito, susuportahan siya ni Satanas. Napakahirap po nito sa buhay ng mga Hudyo. Na ang panliling lang nakatiwasayan at kapayapaan sa buhay ng mga Hudyo sa loob ng 7 years. Ito'y paglapastangan niya sa mga Hudyo at paglapastangan niya sa Diyos. Dahil magsasalita siya ng hindi mabubuti laban sa Diyos. Kahit anong sama natin, hindi tayo nakapagsasalita ng ganoon. Sa mga tao na sinasabi nilang antikristo na nakalipas, walang ganitong propesiya na naganap sa kanilang buhay. Darating at darating pa ang taong ito. Lililagin niya ang bansa, Israel. Kaya naman ang bansang Israel ay dahil sa kanila ang 1 week o 7 years Great Tribulation, ito ang pinakamahirap na bahagi sa kanilang buhay. Maalala ko tuloy ang panglima yatang emperor ng Roma na nagpahirap sa mga Hudyo noon na si Emperor Nero. Sa panahon po na yan. Si Emperor Nero ay nakaupo sa kanyang trono sa after death po ito, 54 hanggang 68 years after death. Napakalupit na hari ito ayon sa kasaysayan sa buhay ng mga Hudyo. Yung si Nero na ito. Emperor Nero. Ngunit para huwag nyo naman maisantabi ang isa sa nakasulat na isang persecutor noon na pumapatay din ng mga Kristiyano ay si Pablo. Persecutor yan ng mga mananampalatayang Hudyo noon. Si Paul. Sa chapter 8, sinampulan niya ang iglesia. Pinatay niya si Esteban. Chapter 7, chapter 8, chapter 9, hinahabol-habol na niya ang mga mananampalatayang Hudyo. Ayan ay si Pablo. Kung maalala nyo noon, meron pa sa panahon ni John, nung siya ay nasa Patmos, yung sa Revelation, chapter 1, verse 9, yung emperor dito ng Roma ay si Domitian.
Napakalupit din ito sa buhay ng mga Hudyo. Yan ang sinasabi nilang mga na antichrist noon. Kaya wala nang antikristo pa. Pero ang antikristo na ating hinihintay, buong daigdig ang sinasakop niya. Pagkatapos, kung mayroon kayo nalalaman doon sa history, kung kilala nyo ang unang-unang umaklas sa Roman Catholic Church, walang iba si Luther, Martin Luther. Siya man, itong Martin Luther na ito, siya man ay pinaghati niya ang mga Hudyo. Pagkatapos si Martin Luther na ito, na isang theologian, ito rin ang sumindi sa buhay ni Hitler upang magalit siya sa mga Hudyo. Si Hitler, ayon sa kasaysayan, ay 6 milyon na Hudyo ang kanyang pinatay. Yan ay si Hitler. Ay wala nang Antikristo. Pero meron pa. Itong hayop na ito na darating ay kaiba sa mga naunang mga persecutors ng mga Hudyo. Ang hayop na ito. Sinasabi nga ni Jesus na ating Panginoon sa mga apostol doon sa Matthew 24 na ibibigay sila sa lahat ng bansa. Ay kakamakin sila ng lahat ng bansa. Papatayin sila. Ay sinasabi nga ng ating Panginoong Jesus na pagka nakita na ninyo yung sinasabi ni Daniel sa verse 15 ng Roma na Matthew 24 verse 17, pagka nakita na ninyo yung sinasabi ni Daniel. Dahil ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa panahon ni Daniel ay ang Antikristo na maglalagay ng kanyang ribulto doon sa templo. 15. When you therefore shall see the abomination, ang tinutukoy na abomination dito ay ang ribulto. Doon sa Old Testament, ang tinutukoy dito sa Biblia na abomination ay ribulto. Pagka nakita na ninyo ang ribulto na nandoon, na sanhi ng kapahamakan, na sinasabi ni Daniel, the prophet, ito'y nakatayo doon sa holy place, sa templo. Verse 16, then let them which be in Judea flee in the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that are given suck in those days. 21, for there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there shall no flesh be saved. But because, for the sake of the elect, for the sake of the Jews, those days shall be shortened. Pagka dumating ito, yung nasa tuktok ng bahay, huwag ka nang bababa pa. Dahil napakadelikado na ito. Kung ikaw ay nasa field, sige, sa bukid, huwag ka nang papasok pa sa syudad. Dahil kamatayan mo na ito. Kung ikaw naman ay nasa syudad, huwag ka nang tatakbo pa doon sa mga bundok. Dahil aabutan ka ng kamatayan. Sa mga panahon na yan, ang mga may anak, sa panahon na yan, ang mga babaeng nagpapasuso ay napakahirap. Sa panahon po na yan. Kaya, ang mga bata ay naiwan sa rapture. Dahil sinasabi ni Jesus, kawawa ang mga nagpapasuso sa panahon na yan. 7 years Great Tribulation. Ganito ang paglapastangan niya sa mga Hudyo. Ganito ang pagpapahirap niya sa mga Hudyo. Lilinlangin, lalapastanganin niya ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Uusigin niyang mainam ang mga Hudyo. Katulad nung nabasa natin
sa Revelation chapter 13 verse 5 hanggang 7. Binigyan siya ng kapangyarihan para usugin ang mga banal na mga Hudyo. At liban niya, brethren, paglitaw nito, lililagin niya ang buong daigdig na hindi nagawa ni Epiphanes, hindi nagawa ni Hitler, hindi nagawa ng Antikristo na sinasabi ng preacher noon. Pero ito, gagawin niya. Lililagin niya ang buong daigdig. Pabasahin natin sa 13 ng Revelation. Ang paglitaw ng Antikristo. Pagka lumitaw, lililagin niya ang buong daigdig. Chapter 13, verse 6. And he opened his mouth and blasphemed against God, to blaspheme his name, the name of God, in his tabernacle, the holy place, the temple, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints. Sa mga banal, didigmain niya ang mga ito. And to overcome them. Hindi magtatagumpay ang mga mananampalataya sa panahon na yan. Sa kanya. Power was given to all over all kindreds and tongues and nations. Meron siyang kapangyarihan nito. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life, for the Lamb is slain from the foundation of the world. Sa mga hindi ligtas, ang buong daigdig, lilinlangin ni Satanas ito. Sa mga hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng kordero, sa mga hindi ligtas, lililangin niya ito, buong daigdig. At ang gagamitin niyang panlilinlang ay ang kanyang pangalan. Sino mang walang tatak sa kanyang pangalan, hindi siya makapagbebenta sa kanyang nasasakupan, sa kanyang gobyerno. Kung wala kang tatak sa noo at sa kamay, hindi ka rin makakabili sa kanya. Kaya kung ano ang meron sa'yo, magtiyaga ka na lamang. Huwag ka lang patatak sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang gagamiting panlilinlang sa buong daigdig. Ang kanyang tatak. Let me read. 13. Uumpisahan po natin sa 13. And he do it. Gagawin niya great wonders. Verse 13. At ang sinasabi niya rito sa verse 15, nandito yung isang false prophet. Ang isang relihiyosong leader. False prophet. At ang sinasabi niya rito, ang false prophet na ito ay bibigyan niya. Bibigyan niya ng buhay yung ribulto ng hayop. Walang iba ang Antikristo. At ang hayop na ito ay magsasalita. And cause that as many as would not worship the image of the beast shall be killed. And he calls it all, both small and great, kilala at hindi, mayaman o mahirap, malaya o ang mga matagabo sa Ilocano, to receive a mark in the right hand or in their forehead. Dito sa foreheads nila, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Tingnan nyo ang marka, ang pangalan, o kaya yung kanyang numbers. Yung mark, yung kanyang pangalan, o ang kanyang bilang. Here is wisdom. Let him that hath understanding, yung may karunungan, bilangin niya yung bilang ng hayop. Sapagkat ang bilang ng pangalan ng hayop ay 666. Ang madalas ninyong naririnig sa church ay 666.
Pero ang nakalagay dito, iibahin natin ang tawag. 606 ng kanyang pangalan. Napakahaba. Correcto tayo, no? 666 ang sinasabi ng mga churches. Pero tayo, 666 numbers. At ito ang kanyang panlililang sa buong daigdig. Sa mga mayayaman, sa mga marurunong, sa mga hindi. Sa mga kilala at hindi kilala. Pagka wala silang tatak nito, tatlo yan. Numbers, 666. And then yung kanyang name, at saka yung kanyang marka. Ang signature ko ay ganito, sa aking pangalan. At ito ang kanyang gagamitin. Isa ito. At ang kanyang pangalan, ang pangalan ko ay Fernando Valerio. That is my name. At isa pa rito ay yung numbers ng kanyang pangalan. Ang numero ng aking pangalan ay 15 lang yata. At yun ang kanyang gagamitin. Itatatak niya 15. O di kaya 666 sa noo o sa kamay. Anong gusto mo? Noo o kamay? Sa buksit na lang po. Ay invalid dyan. Sa ano na lang, sa right hand. Sa kayong forehead. Hindi natin alam kung saan niya gagamitin, sa silangan ba yung kanyang signature, doon sa east ay yung kanyang 666, o yung kanyang buong pangalan ay itatatak niya ito. Paano mangyayari yung pastor? Dito ba yung tinatawag natin yung tawag? Yung microchip? Pero bibigyan ko kayo ng accurate kung tatanggapin nyo. Tato ito. Visible ito na nakikita ng iyong kapwa-tao. Hindi titignan ng machine ito, kundi makikita. Pati anghel makikita yung tatak na ito. Kaya sinasabi nga dito sa Revelation, doon sa mga anghel na magpaparusa sa mga tao, yung mga walang tatak ang paparusakan lamang. I'm so sorry. Yung mga may tatak lamang ang paparusakan nyo. Ang sabi ng Diyos sa mga anghel at sa mga demonyo sa Revelation. Kaya visible ito. Hindi makina, hindi gadget ang titingin. Dahil walang gadget ang angel. Visible yan. Ito'y tato. Na hindi kailan na mabubura ng sinuman. Pagkatapos itong ilagay sa balat. Panlilin lang ni Satanas para makontrol niya ang tao. Nasasamba sa kanyang ribulto. Maniniwala sa kanya. At tuluyan ng hindi mayakap ng tao ang kaligtasan. Sa panahon ng kahirapan na ito. At wala pang ganitong pangyayari, brethren. Kasinungalingan ang kanilang mga sinasabing wala ng hayop pa na darating. Yan ang kanyang mga panlilinlang. Dito po tayo, brethren, sa may... kaya mahirap din po, brethren, ano? Yung kahit may ari-arian ka, may pambili ka, hindi mo maibenta. Kahit ilang ektarya pa yung sakahan mo, one day, hindi ka makapagbenta sa kanya para maka-exchange ka doon sa kanyang products. Anong samundatan, anong samdata okra nga nakatangtangkanan. Aging ganat the 7 years Great Tribulation ending. Basta ligtas ka. Hello? Kung wala ka ng bigas, kahit anong kainin mo na lang dyan, kahit yung mga puon ng kayo, basta makasurvive ka lamang na mayroon kang kaligtasan. Kaysa yung makuha mo lahat, makain mo sa yung galit ng Diyos ay bumubuhos sa 7 years, tapos may galit pa ang si Satanas, tapos may galit pa ang Antikristo. Itsaga-tsagaan mo, sabi nga ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas. Hanggang sa dulo ng 7 years Great Tribulation, siya na ang maliligtas. Tsaga-tsagaan mo na lamang yung pananampalataya mo. Huwag ka nang magpatatak pa. Pero dahil sa talagang hindi mo naman kayang hindi kumain ng masarap, kinukumbins ko kayo pagka darating na buhay pa kayo at nandyan yung panahon na yan, magpatatak na lang kayo. Kaysa yung magutom naman kayo. Na? Para hindi naman kayo mahirapang gaano, magpatatak na lamang kayo. Pero sinasabi ko sa inyo,
wala ng salvation. Kahit anong gawin na natin. Nakikita niyo yung mga panahon na yan, ang kanyang mga panlilinlang. Wala pang panlilinlang na nagawa ng mga tao sa nakaraan, sa panahon ng mga apostol at sa panahon natin. Dahil doon pa sa bahaging niyo. Sinasabi ng Apostol Pablo, tungkol sa bagay na ito, brethren, sa 1 Thessalonians chapter 5, dahil ang pinapag-usapan dito yung harpazo. Sa chapter 5 ng 1 Corinthians, verse 1, sa mga panahon, brethren, hindi sa pagdating ng Panginoon, hindi ko na dapat pang isulat sa inyo. Dahil alam nyo naman, perfectly you know the day of the Lord. Alam nyo yan. Dapat ma-perfect din natin yung mga lastings. Verse 3. For when they shall say peace and safety, pagka sinabi na ng buong daigdig, kapayapaan at katiwasayan, then, sudden destruction coming upon them. Pagkatapos ng rapture, agad-agad ang 7 years. Agad-agad nandyan, raiding, nandyan na ang Antikristo. Bago rapture, nandyan na siya. Bago 7 years, ay natatanyag na siya, kilala na siya ng mga tao, nakakagawa na siya ng mga hindi pangkaraniwang mga bagay. Ngunit, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Pagkatapos ng rapture, sudden destruction. 7 years great tribulation is a days of destruction. Hindi ito peace and safe. Destruction. Kung paano ang babae, pagka makakanak na ito, hindi na siya matatakasan. Ganon ang buong daigdig one day. Hindi na niya matatakasan pa kung anong propesya meron ng buong daigdig. Dadaan siya dito. And then, sinasabi niya rito, ay ganito, brethren. Hindi tayo doon sa distraction na yan, verse 4, o sa kadiliman na yan, kundi tayo ay sa araw. Walang iba ang harpazo. Tayo ay mga anak ng kaliwanagan o ng pag-asa, hindi doon sa walang pag-asa ng 7 years Great Tribulation. Verse 6, therefore, wag na tayong matutulog pa na walang ginagawa nga sa spiritual, kundi mga bantay tayong mabuti. Verse 9, for God hath not appointed us unto wrath, kundi pangharpaso tayo, hindi tayo pang 7 years Great Tribulation, kundi but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ang salvation na ito, ililihis niya tayo doon sa 1 week na darating, na pamumunuan ng Antikristo. Isa-isip tayo doon ng Panginoon Yesus sa pamagitan ng harpazo. Who died for us, whether we wake or sleep, mamatay man tayo o buhay, kukunin niya tayo pagdating ng araw. Verse 11, wherefore comfort yourselves together. Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Dahil wala pa ang harpazo, lalo't wala pa rin ang Antikristo, magpalakasan kayo mga kapatid. Magpakatatag kayo mga kapatid. Comfort yourselves one another. Ano man ang nangyayari sa ating kalagitnaan, mga mananampalataya, please lang, huwag mong indain ito. Palampasin mo kung gaano mang kasakit ito. Salitang hindi maganda, kilos na hindi maganda. Palampasin mo ito dahil pagkakataon mong i-repair yung mga bagay na ito na nakikita mong mistakes. Amen? Walang katuruan sa Biblia tungkol sa hinaharap na hindi niya inaayos yung buhay natin. Katulad nito. Comfort one another. Edify one another. Sapagkat wala pa ang bagay na ito. Pagkakataon natin palakasin mo ako. Pagkakataon kong mapalakas kita. Dahil wala pa, hindi pa lumitaw ang taong ito.
As I said, brethren, be strong in the Lord. Bahagi ng buhay natin yung masaktan natin ng isang tao. Bahagi sa buhay na natin ang masaktan tayo ng tao. But be strong. Dahil napakaluwang pa yung mga panahon natin. Darating sa Antikristo, hindi na ito magagawa ng tao. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos, muli sa iyo po ang aming pasasalamat at pagsamba. Dahil sa paniniwala namin, malinaw po ang iyong salita. Ang paglitaw ng hayop, pagkalumitaw siya ay mababagabag ang buong digdig. Higit sa lahat ang mga mananampalataya. Ngunit dahil ang aming paniniwala ay darating ito sa hinaharap, pagkakataon po namin ito, O Diyos, na mamuhay pa ng mas mapayapa, mas banal na buhay, at mas strong na pananampalataya sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.